Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Syler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Syler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Syler News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Syler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Talagang magkaibigan panghabang panahon, walang pang-away ng paghabang panahon, wala din kamag-anak, kaibig, kapatid, pamangkin, o kung ano mang relasyon. Kasi alam pa ninyo, si Senator Amy Marcos, grabe talaga, ano ba? Kaya pala nananahimik sa maraming mga isyu. Grabe. Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, ay DDS pala talaga until now. Talagang Duterte supporter siya. Kaya nga ang tanong ay paano na yung pamangkin at pinsan? Sino ang pinsan? Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Romualdez ay pamangkin ni dating First Lady Imelda Marcos na ina ni Senator Amy. Wow! Si Sandro Marcos, parang Ferdinand pa naman yan. Ferdinand Martin Romualdez, Ferdinand Sandro Marcos, Congressman Marcos. Sandro, ng Ilocos Norte. Ayun ang pamangkin. Kasi si Sandro Marcos, as Assistant Majority Leader, ay kasama sa nag-declare ng suporta kay Speaker at hindi rin niya matanggap ng sabihan ni Duterte na pinakabulok. Pinakaparang. Basta lahat masasakit po yung sinabi na napakasakit sa mga senador. Ano sa congressman? Ang Kongreso. Alam niyo pag sinabi Kongreso, Philippine Congress, dalawa yan. Mataas at mababang kapulungan. Under 1987 Constitution. Ayun, bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Mike Abe, si Idol. Ayan, no? Ang masasabi ko talaga dito, no, pagdating sa politika, wala talagang wala talagang kamag-anak, walang kaibig-kaibigan. Basta pag ikaw ay naghangad ng posisyon, sigurado, sasagasaan ka kahit anong mangyari. Diba tama naman yun? At eto nga, no, si Senator Amy talaga ang tumatanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Ibig sabihin, ayan nga hanggang ngayon, kampi siya at naniniwala siya sa kung ano ang nagagawang kakayahan ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi niya nakakalimutan 'yon. At patuloy niya pa rin ipinagtatanggol hanggang ngayon. Siyempre, nandoon nga yun, siyempre, utang na loob. Isang palabra de honor. Kasi ang pinakamalaki talagang nagawa ni Duterte sa kanila is yung mapalibing si Apo Lakay dyan, 'di ba? Yun ang hinahangad ng pamilya na mailibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Ganyan, di ba? At mailibing, di ba? Mabigyan ng ano. So, ayun, nagawa ni FPRRD, no, nung panahon niya. No, syempre, doon pa lang is, okay to, syempre, hindi kami pinabayaan. So, eto, kaya si Senator Amy Marcos is talagang loyal talaga. Ipinapakita niya yung utang na loob, palabra de honor. So, eto naman nga, si Sandro at saka si Martin, no? Parang ano naman sila, kontra, 'di ba? Kasi hindi niyo napapansin ang binabakbakan talaga nila is mga Duterte. Kasi nga alam niyo kung ba? Alam naman na tatakbo, 'di ba? Si VP Sara maaaring tumakbo, umalingaw-ngaw na ganun. Siyempre, ang pinakamalakas na makakalaban talaga si VP Sara talaga. Sa presidentiable, siya talaga pinakamalakas. Nung vice president nga lang, napakataas. Diba? Nang napakataas ng niya. Score niya. Kumbaga yung nakuha niyang boto sa mga tao. Lalo pa kaya ngayon. Sino ang taong makakatapat sa kanya pagdating sa presidentiable? So, ang gagawin, kung hindi siya matatapatan, is, habang maaga pa, is, alam na that. Alam na this.
pinapahayag naman ni PBBM yung suporta hanggang ngayon hindi pa rin naman nawawala yung ginagawang suporta din naman ni PBBM. Hindi naman nag-aaway si PBBM tsaka si BP Sara. Wala naman silang alitan. Kumbaga dito lang nanggagaling sa side ni Kit Martin ni Congress Speaker Martin. Ayan. Sinabi mong Kongreso, dalawa ang tatamaan dyan. Kasi isa lang ang Philippine Congress. Mababa at mataas na kapulungan. Lower House at saka Senado. So, hindi matanggap ng mga kongresista at saka siguro pati ni Speaker at ng nga kong Batang Marcos na gano'n ng akusasyon sa kanila. Kaya ayun, sige nga, iparinig ko nga sa inyo. Naiksi lang naman ito sinabi ni Amy. Pero, ayun, ko rin mabasa ito sa Amy talaga kung kung ito ba'y political gimmick o kung ano. Pero talagang pinaninindigan Kasi daw ay talagang Duterte. Mula 2015 yata yun. Isa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. Ayun. Kita nyo? Diba? Yan yung sinasabi. Dinig naman ninyo, ang linaw. Senador Super Ate ng Pangulo. Wow. Ito nga, liwanagin natin yung kanyang sinabi. Ito yung sinabi, binasa rin niya ito. Pero kasi naglabasan na ito sa social media. Ito yung nakalaman. Kalagay. Ulitin ko lang noong 2025, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ay mag-isang matira, kahit daw si Mana ay mag-isang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ayan po, tapos Senador Amy Marcos. Mahalaga kay Senator Amy yung pagkakaibigan talaga. No? Yun ang mahalaga sa kanya Tsaka alam nyo yung nangyayari ngayon kay BP Sara, yung kay BP Sara ngayon, parang, ko naman, napakaaga pa ng eleksyon para ganunin si BP. Diba? Ang gusto nga ni BP, magtrabaho muna kayo. Hindi yung kayo ng ang layo pa ng eleksyon Kung sana ba, okay na, maintindihan mo kung 2027 Pero daig ng daig ng masipag ang maagap, maaga pang masipag. Ganun ba? Galon? Kung kasabihan, di ba mga katunay, kaya habang maaga pa is matatrabaho natin, gawin natin na masira si BP. So pagdating ng 2026, pag wala pa rin nangyari, ayan na. Diyan na kayo magbibilang ng magbabalik-taran isa-isa. Sino-sino kaya sila? Huwag ganun yan. Di ba? Hanggat di pa nila nakikita, kaya nga hanggang maaga. Pero si BP Sara, kita nyo, kalmado lang. Kalmado lang. Hindi siya hindi siya nagpapa-apekto. Sinulat na niya, binasa pa niya, nag-broadcast pa siya. Ano inyong masasabi yan? Kaya nga ang tanong natin kung DDS or DS, si Senador Amy, until now, parang iniwan niya yung kanyang pinsan at pamangkin. Tama ba yun? Totoo ba yun? Sulit pa rin daw ang North at South. Ibig sabihin, yung mga taga-Norte, sulit pa rin daw, at saka yung mga taga-South, taga-Mindanao. Para sa kanilang grupo. Duterte nga siya. Kayo mga Ilocano, kayo mga taga-Norte, nasa inyo na, naniniwala ba kayo? Ako nagtatanong lang, at saka yung mga taga-South. Totoo ba yung sinabi ni Senador Amy Marcos? Hindi po ito batiko, sa kanya nang galing ito, tinatalakay lang. Huwag kayo maging saradong isip kasi yung iba kasi pag binabanggit na pangalan, agad-agad binabatikos. Yung mga ganun po, mapurol yun. Prupor yun sa eskwelahan yung mga ganon. Okay? Kailangan malawak po ang pangunawa at pag-aaral, hindi yung mapanghusga. Ako nagtatanong lang, anong inyong masasabi? Totoo ba yun? Sulit pa rin daw ang North at saka South. Ibig sabihin, ang mga Ilocano sa Norte at mga taga-South ang Mindanao, sulit pa rin daw sila yung kanila. At yung iba daw lang aaway-away. Pamangkin at pinsan niya yan yung involved na yan. At saka member siya ng Philippine Congress. Di ba sinabi ko nga sa inyo, pag sinabing Philippine Congress, both Congress and Senate,
lower house ang Kongreso. Ang mataas, mababa at mataas na kapulungan, Senado ang mataas na kapulungan. Ay siya ay senador eh. Member siya ng 19th Congress na sinabihan ng dating Pangulong Duterte na bulok. Parang gano'n ang Tagalog niya. Parang pinaka-worst, parang gano'n ang Kongreso tungkol sa pera. Tungkol daw sa, di ba? Ay nagpapa-audit siya. Trabaho naman ng COA. Ang COA naman, di ko alam kung anong ginagawa. So, yun po. Kaya nagugulat nga ako dyan eh. Talagang grabe ang mga politiko natin. Patuloy ang gibaan. Ako nalulungkot. Personal ako nalulungkot sa nangyayari nito. Kasi ako Pilipino. Mas masarap ibalita at mas magandang makita kung nagkakaisa ang Pilipino para sa pag-unlad ng bansa. Eh ito naman ang pinag-aaway nila. Kapangyarihan at pera lang ito eh. Kayo, ano inyong paniniwala? Sa tingin ba ninyo, mayroon talagang totoong malasakit ng mga yan kaya sila nag-aaway-aaway? Hindi po. Kapangyarihan at salapi. Kasi pag may kapangyarihan, may salapi. Bago mo makuha ang pera, kapangyarihan muna. So power... Yun naman na nagiging punot dulo ng lahat eh. Kapangyarihan at salapi. Tama si Sir Mike Abby doon sa nangyayari. No? Kasi kung walang involved na ganon, na ikaw ay uhaw sa kapangyarihan, hindi para gumawa ka ng mga ganyang bagay. Hindi para mang-ano ka ng mga ibang tao. 'Di ba? Pero sa ginagawa nilang yan, no, kay BP, no, is sa tingin ba nila is mas papaboran sila sa ginagawa nila. Kahit ba sabihin na magkampihan yung mga yan eh. O, siguro sinasabi, kampi sa akin ito, kampi sa akin ito, itong politikong to. Yung mga bumoto dito, kaya nga nanalo to, maraming supporter to. Yung supporter ng politiko na sumusuporta, doon sa sinusuportahan nila, yung mga tao na sumuporta ba doon is gustong suportahan yung sinuportahan nilang politiko? Nagugulan ba kayo mga katulad? No? Eh malay nyo, itong politiko, kuwari si Sandro, ganyan. Nagpahayag siya ng ganyang suporta kay Martin, kay Speaker. Sa tingin nyo ba, yung mga loyal kay Sandro na bumoto sa kanya, is lahat yun loyal kay Martin? Eh di ba hindi? Malay mo, meron din namang Duterte pa din doon. Di ba? Kaya hindi mo masasabing solid eh. Tao pa rin ang nagdidesisyon sa mangyayari o magiging kapalaran ng politiko. At money ang kanilang pinagtatalunan. Nakakalungkot, diba? Ang daming problema ng ating bansa. Si Pangulong Marcos ginagawa ang lahat para maayos ang ating bansa, pero yung mga dapat isinusuporta, away dito, away dito. Lahat ay politika ang galaw, diba? Ang issue dito is Philippine Sea. Doon naman pupunta ang pera, doon gagamitin ang pera para may panlaban tayo sa pang-aagaw, pangharas, panghimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Doon ilalagay ang pera pero pinag-aawayan nila. Kaya nga, ito nga, o kayo mga Ilocano, dito at sa buong bansa, at sa buong mundo, marami Ilocano. So, kayo ba, anong inyong tingin niya kay Aimee? Tinatanong ko lang po kayo. Okay? Ayan. Sabi niya, kahit mag-isa siya, mula pa daw 2015, hanggang ngayon, yung pa rin ang kanyang panindigan. So, ang ibig sabihin niya, talagang Duterte siya. Yeah, kaya pala lagi siyang kasama. Diba? Kailangan kasi ay manindigan para sa... Alam mo kung pinagtatalunan ng ating mga politiko, nasa gobyerno, nasa labas ng gobyerno, ay kung paano uunlad ang bayan, paano ibababa ang presyo ng bilihin, paano bababa ang presyo ng oil product, paano bigyan ng magandang trabaho at edukasyon ng mga tao, mga gano'n. Yan dapat ang iniisip nila kaysa politika eh. Diba? Yan dapat inuuna nila yung problema ng bayan. Lalo na yung mga mamahaling bilihin ngayon, sobra, nakakadurog na. Mantakin mo, ang sweldo mo is parang dadaan lang sa kamay mo. At ang 500 piso, hindi sumasapat sa loob ng isang araw. Dati 100 piso, kung tutuusin, 150 pesos is kasya sa isang buong araw mo. Diba? Nagtataka nga ako eh. Diba ngayon? Buti pa ng pandemic, mura yung paninda. Ngayon wala ng pandemic, ang mamahal. Ano ba naman yan? Sabi ko, grabe.
Tapos yung bigas na binibili ko, nung nakaraan, 60. O yan, 60 pesos, no? Tapos, nung binalikan ko yung bigas na yon, bibili na naman ako. Naging 64. Tapos ngayon, 68 na. Kaya nga sabi ko sa nagtitinda, baka bukas ay 100 na yan. Mayusip. Development, paano magkaroon ng maraming tulay, maraming kalye, maraming skyway, maraming pier, maraming turista, local and foreign. Di ba mga ganon? Yun ang masarap pag-usapan. Positive. Pero ganito, kampihan, gano'n, ay kahit na magkakamag-anak, ganyan pa rin. So, matindi ha? Matindi. So, kayo po, maging malawak lang po ang mga pangunawa at tanggap-tanggap ng mga reaksyon. Malaya po kayo sa inyong mga sariling opinion, huwag lang below the belt. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Siler News TV at syempre nato ngayon din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Mike Abe, no, na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunayan na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.